Si Jane, mga kaibigan, nasa kabilang line, taga Cebu. Hello, Jane. Hello po. Hi. Magandang umaga pa sa inyong lahat. Naks, pang Miss Universe ang bati, ah. Bibira yan, sa'yo lang, di ba? Yung mahusay bumati. Magandang umaga naman daw, sabi ni Ceylon. Batiin mo sa Ceylon. Hello po. Ay, sino yun? Wala lang. Tambay dito, ang technician. Ayan, Jane. Kasi ano... Kailan ka pa nag-umpisa makinig sa akin? Actually, bago lang po kasi hindi na ako masyadong nakikinig ng radyo. Palagi nagpa-practice ako ng guitar. Wow! Madaming Cebu, madaming gitara dyan sa Cebu, di ba? Diyan gawa yung mga pinakamagagandang yari ng gitara sa Pilipinas, di ba? Opo. Ang kahoy na ginagamit, langka. Tama? Alam mo ba yan? Siguro. Hindi ko masyadong alam. Langka daw sabi nila, di ba? Hindi ko alam dati, tinanong ko, kailan bunga ginamit ko. Natinig ako. Nag-aaral ka mag-gitara. Apo, wala kasing magawa dito sa tindahan. Ah, ganun ba? Maglagay ka ng aquarium dyan, tapos titigaw mo yung isda, tayo mo kumurap. Alam mo, busy ka maghapon. Kailan kaya kukurap yan? Diba sa ilan ng mga isda, bibihira kumurap yan? Hindi nga atay ba, di ba? Kahit pating, hindi kumukurap yan eh. Sige Jane, ano paglilingkod ko sa'yo? Actually po, nung ano lang po nahigit 1 year na nangyayari, pero hanggang ngayon naguguluhan pa rin po ako. Sige, kwento mo sa akin para hindi ako maguluhan. Try kong ikwento, baka hindi ka maguluhan. Sige po. Ganito po kasi, nagpunta ako dyan sa Manila 2008 para magtrabaho. Ano pong trabaho pinasok nyo dito? Tindahan lang din po. Ah, tindahan. Tapos po, may nakilala po ako dyan. Yan na, Opo, naging kami ng guy. No. Okay naman kami sa simula. Tapos nag-decision akong umuwi dito sa Cebu kasi nga may problema yung pamilya ko, sila mama, parang ganun. Tapos, yun, sabi niya, tawagan na lang daw, text. Pag-uwi ko dito sa Cebu, oo nga, nagte-text kami. Tapos, after a week yata, biglang nawala. Teka lang. Gano'ng katagal na kayo magkarelasyon nung umuwi ka ng Cebu? 3 months pa lang. 3 buwan. So, ibig sabihin, nag-a-adjust pa lang kayo, nagkakakilala pa lang kayo, iniwan mo na siya. Oo, kailangan kasi decision ko rin kasi. Siyempre, ganun talaga. Pamilya muna, di ba? So, yun, bigla siyang nawala sa pattern. Tapos, sabi ko, baka busy sa trabaho niya, kaya din nag-text. Hayaan ko muna. Hanggang papalapit yung birthday ko. Sabi ko sa sarili ko, sige, tingnan ko kung sa birthday ko mag-greet ba siya. So, sabi mo sa sarili mo, tignan mo muna. Ha, po? Sabi mo sa sarili mo, tignan mo muna. Oo. Ano sabi ng sarili mo? Ito, when dumating yung birthday ko, umaga, walang nag-text, walang greet, walang ganun, walang tawag. Tapos yun, tinext ko siya nung tanghali. Sabi ko, hi, birthday ko nga pala ngayon. Sabi ko, sarcastic, ano? Hi, birthday ko ngayon, wala ka bang regalo sa akin? Sabi ko, kahit piso, di ka man lang nag-ano sa load mo, nagbawas sa load mo para i-greet ako. Ano reply niya? Tumawag siya sa akin. Sabi niya, pasensya na kasi daw may malaki siyang problemang hinaharap, parang ganun. Tinanong ko siya kung anong problema niya, ayaw niya sabihin sa akin. Sabi ko sa kanya, unfair ka kasi lahat ng problema ko dito, sinasabi ko sa'yo, nag-share ako sa'yo. Tapos na yung problema mo, ayaw mo sabihin sa akin. Sabi niya, hindi ko naman talaga gusto na madamay daw ako kasi hindi daw ako kasali. Hindi ko po talaga mag-gets hanggang ngayon kung anong problema. Anong problema niya. Kamusta na yung samahan nyo ngayon? Actually, bumitaw na rin ako after 1 month noon kasi nag-text siya minsan na lang eh. Parang wala. Sabi ko, tinext ko siya na maghiwalay na lang tayo kasi parang napaka-unfair naman sa side ko, di ba? Na naghihintay ako tapos naghihintay ako ng text niya araw-araw. Kahit isang text mo lang, hi. So ngayong gabi, as we speak, hiwalay na kayo? Pero wala akong natanggap sa kanya na reply. Walang load. Anong gusto mong tanongin sa akin? Load? Ha? Anong gusto mong tanong sa akin? Ano po, kung may chance pa ba na babalik pa ba siya sa akin? Kasi nagte-text siya ulit
Pero hindi naman tulad ng dati na nag-text palagi. Ano mga sinasabi niya sa'yo ngayon? Wala, nangungumusta lang. Alam mo, mga kaibigan, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Babae yung kadalasan ganyan. At lalaki yung kadalasan gumagawa niyan. Yung tipong malapit na mag-move on, babalik-balik. Pero wag ka, wala naman palang ibig sabihin, papapansin lang. Yung tipong wala lang magawa. Gusto mo ng payo? I'll be biased, ha? Magiging bias ako sa payo ko sa'yo, ha? I will give you advice coming from a guy's point of view. Okay lang ba? Okay lang. Wala sa pananaw ng lalaki. Alright, wala, trip ka lang yan, pagtitripan ka na lang yan. Yung mga text na sa'yo, yung mga wala lang siya magawa. Kasi Papa Jack, may anak na rin siya. Walang kaso yun, huwag natin pag-usapan yun, walang kaso yun. Kaya nga walang problema sa akin yung ganun. Ganito gawin natin, Alright, Jane. Alam mo, one of the worst thing na gagawin mo sa buhay mo is waste your time. If you waste your time waiting for this guy, maglalaan ka ng panahon, nasayangan yung panahon mo kakaantay sa kanya, diba, na hindi ka naman sure kung may inaantay ka o wala. Yung mga sandaling sasayangin mo, hindi mo na pwedeng ibalik yan. And kung gusto mo akong tanungin kung babalik pa siya o hindi na, hindi ko alam ang sagot. Pero malamang hindi na. At wag mo na rin antayin. O kasi nga, ako baka bumalik, baka nakipagbalikan siya doon sa ex niya before ako. O baka nagbalikan sila ng ina ng anak niya. Parang gano'n. Sana nagbalikan sila? Para at least may magandang kwento. Ha? Yun sabi ko nga sa kanya, sana nga masaya ka na ngayon kung sino mang kasama mo. Kasi palagi ko siyang tinatanong, may girlfriend na ba siya? Palagi niyang sagot, wala Parang, ano ba naman tong taong to? Pwede bang maging honest ka naman kahit saglit lang? Parang ganun, gusto ko maging honest siya. Hindi ko talaga siya mapaamin Alright, Jane. Po. Mahal mo pa rin siya? Opo. Grabe. Ganda ng moment, naputol. Hindi, naka-cellphone po siya. Pabalikan ko po siya, tatawagan ko po siya, mga kaibigan. Yan lang po kayo, mga kapatid. Prepared po si Papa Jack, mga kaibigan. Sa'yo na po ka lang dyan. Mga kaibigan, nagre-ring na po. Sabi ng operator, the number you dialed is eating right now. Ayan, you're back online, Jane? Opo. Galing ko, sa ilan dyan, no? Alright, Jane. Po. Tuloy mo yung kwento mo. Oo nga. Gusto ko lang po sana na maging honest siya sa akin. Kaso ayaw niyang umamin sa akin Naging mabuti naman siguro ako sa kanya kasi kahit kailan di naman ako nagsalita ng masama sa kanya. Kahit yung ginawa niya sa akin, kahit pinaramdam niya sa akin, kahit sinaktan niya ako. Parang unfair lang para sa akin. Gusto ko lang maliwanagan sana. Kaya ako nag-reply pa rin sa mga text niya kahit ako yung naunang mag-text sa kanya. Parang wala rin yung effort ko, nakakapagod. Parang minsan, gusto ko nang mag-move on, gusto ko nang bumitaw, pero minsan kasi parang may part sa akin na... Jane. Ko. Kung ang question mo kung kailangan mo nang bumitaw o hindi, it's no longer a question. Hiwalay na kayo Ikaw na yung sumuko and it's the right thing na ginawa mo. Sumuko ka na. Diba? Po. Kasi kung titignan mo, kung babalikan mo yung pangyayari, victim din kayo ng pagkakataon. Kasi 3 buwan pa lang kayo, kasarapan ng pagmamahalan yan, di ba? Nag-uumpisa kayo, nagkakakilala kayo, you try to discover kung anong pagkatao ng